ang huling dalawang T-129B attack helicopters ng Philippine Air Force operational na. Ito nga po mga idol, ang huling dalawa sa 6 na biniling mga brand new na attack helicopters ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Air Force 15 Strike Wing ay nagsagawa ng blessing, arrival at induction ceremony para sa huling dalawang T-129B attack helicopters noong May 17, 2024 sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite. Ang dalawang helicopter na ito ay sumailalim sa testing at flight training dahil ito nga po ang huling dalawang helicopter na dineliver sa Pilipinas ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Ang attack helicopter ay na-acquire sa ilalim ng Attack Helicopter Acquisition Project Phase 2 ng Philippine Air Force sa ilalim ng Horizon 2 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Upang ma-improve ang combat capability, lalong-lalo na ang ground support at strike missions, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa mga attack helicopters na magiging premier attack unit ng 15 Strike Wing. Bukod nga po sa T-129B attack helicopters, sa kasalukuyan ang Philippine Air Force ay meron ng kumukonting helicopter na mga MD-520MG Defender light armed helicopters. Malapit na nga rin po magretiro ang mga helicopter na ito at kailangan ng palitan. Dito na nga po pumasok ang acquisition para sa mga attack helicopters ng ating bansa. Bago nga po magkaroon ng acquisition para sa mga brand new na attack helicopters, ay plananan muna ng Philippine Air Force na palitan ng mga lumang helicopter na ito ng mga Agusta Westland AW109E Power Light Armed Helicopters. Ngunit napatunayan nga po na hindi ito sasapat, kaya't ang Philippine Air Force ay nagdesisyon na lamang na bumili ng mga purpose-built attack helicopter. Ito nga po ay kahit na mas mahal ang pag-acquire sa mga ito. Ang mga helicopter nga po nito ay i-operate ng 15 Strike Wing ng Philippine Air Force kung saan sila nga po ay tumanggap ng 6 na units. Ang proyekto nga pong ito ay may budget na 13.8 billion pesos. Ang acquisition mode ay ginawa sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Turkish Ministry of Defense. Ang pondo naman nga po sa proyekto ay mula sa GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority process. Ang TAI T-129 attack ay isang twin-engine tandem-seat multi-role all-weather attack helicopter na nakabase sa Agusta A129 Mangusta platform. Ito nga po ay dinevelop ng Turkish Aerospace Industries, kapartner ang Leonardo. Ang helicopter na ito ay dinisenyo para sa armed reconnaissance at attack missions sa hot and high environments at rough geography sa both day and night conditions. Ang attack program ay nagsimula upang ma-meet ang requirements ng Turkish Armed Forces para sa mga armed tactical reconnaissance at attack helicopters. T-129 nga po ang naging resulta sa integration ng Turkish Development Avionics, airframe modification at weapon systems mula sa Agusta Westland A129 airframe. Ang tanging pinagkaibahan lamang ay meron itong upgraded na engines, transmission at rotor blades. Ang helicopter na ito ay unang lumipad noong September 28, 2009 at ni-introduce naman noong 2014. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2009 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 70 units ang mga nagawang ganito. Bukod nga po sa Pilipinas ay tanging Turkey at Nigeria lamang ang nag-ooperate ng ganitong klaseng helicopter. Mga idol, dahil operational na nga po ang lahat ng mga bagong attack helicopters ng Philippine Air Force na binili mula sa Turkey, ay siguradong malaking boost nga po ito sa capabilities ng Philippine Air Force. Dagdag air asset nga po ito para sa ating bansa na mapapakinabangan ng Pilipinas ng mahabang panahon. Plano pa nga po ng ating bansa na dagdagan pa ang mga attack helicopters ng Philippine Air Force sa lalong madaling panahon. Ito nga po ay upang mas lumakas ang puwersa at depensa ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shh.